So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, phone comparison naman tayo between sa mga mabebentang mga budget smartphone today, Infinix Smart 9 versus the Infinix Smart 8. Ano kaya maganda? Ano bang advantages ng Infinix Smart 9 dito sa Smart 8? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan, another phone comparison na naman tayo. Ngayon is predecessor versus successor. Kaya ako nag-decide i-compare itong dalawang smartphone na to kasi mga ka-J-Vlog, the Infinix Smart 8 is still available sa market. Still available siya sa official store ni Infinix sa Shopee. Kaya both phones ay perfect i-compare dahil pareho pa naman natin siya pwedeng i-purchase ngayon sa Shopee or sa mga online shop. So, syempre, the Infinix Smart 9 is the successor of the Infinix Smart 8. So, dito sa ating review, tatalakayin natin kung ano ba nga ba ang mga pinagkaiba ng Infinix Smart 9, advantages ng Infinix Smart 9 dito sa Infinix Smart 8. So, bago tayo mag-start, dito muna tayo sa SRP or sa mga price nila. So, si Infinix Smart 9, ang nakita ko lang available nun is a 3GB64 na mayroong presyo na 3,999. Pero may nakita na rin ako na 4GB 128 niya na siguro nasa 4 plus yan. Ngayon, ang gagawin na lang natin is ko-compare na lang natin yung price sila based dun sa Shopee kasi medyo magulo talaga ang SRP ng Infinix Smart 9 and Smart 8. Pero yung 4GB 128 ng Smart 8 sa Shopee, pwede tayo mag-purchase niyan sa halagang 4,269 ngayon. Pero there's a possibility na makuha nyo to ng mas mababa sa 1111. Tapos yung 3GB 128 ng Smart 9 is 4,177. So, kung makikita nyo, when it comes sa RAM, mas advantage yung kay Smart 8. Mas mahal lang siya ng konti. So, titingnan natin kung ano ba ang perfect i-purchase dito sa dalawang smartphone na to. Dahil sa totoo lang, when it comes sa presyo, hindi sila nagkakalayo rin. And of course, sa specifications. At kung interested nga kayo mag-purchase between the Infinix Smart 8 and Infinix Smart 9, ilalagay ko po yung links niyan sa description box. I-check nyo na po. So, next naman mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga advantages or yung mga nagbago dito sa Infinix Smart 9 compare sa Infinix Smart 8. Number 1 sa screen size. So sa screen size, medyo nag-upgrade lang ng konti. 6.7 inches sa Infinix Smart 9, 6.6 inches sa Infinix Smart 8. Pero when it comes sa resolution, same lang naman na IPS LCD display and HD Plus 720p. Pero ito yung upgraded na nakita natin sa Infinix Smart 9 is yung 120Hz screen refresh rate compare sa Infinix Smart 8 na 90Hz screen refresh rate. Next mga ka-J-Vlog, of course, sa operating system. Sa OS kasi, wala na kasi yung Smart 8 ko. Pero hindi ko alam kung pwede siya ma-upgrade sa Android 14. Pero out of the box, syempre naka-Android 13 yan. Pero dito sa Infinix Smart 9, naka-Android 14 na siya. So kung hindi pa natin ma-update o yung ano natin, Infinix Smart 8, comment down below kung na-update nyo sa inyo. Pero kung hindi, syempre advantage yan Infinix Smart 9 na Android 14 na. Pero quick reminder lang, both phones ay Android Go Edition po itong mga to. Kaya hindi ko rin alam bakit Gino edition to ni Infinix kasi lalo na yung Smart 9, G81 is okay yan eh. Hindi mo na kailangan lagyan ng Go edition yan kasi pag Go edition, syempre naka-design yan for mga low power chipset na hindi kaya yung mga normal task ng mga normal application kaya nga may mga light version. Pero kung makikita nyo, G81, nakikita natin yan sa mga ibang brands, di ba, na mas mahal pa nga, full Android OS. Hindi ko alam kung bakit ginawang Go edition to ni Infinix, yung Infinix Smart 9 na meron namang magandang chipset na i-offer. So yun nga next, of course, na advantage niya is sa chipset. Sa chipset kasi, 8 is T606, Smart 9 is MediaTek Helio G81. So when it comes sa chipset, G52 MC2 compared sa G57 MP1, nakita ko kasi sa parang versus ng mga chipset or GPU, mas lamang ang G52 MC2 sa G57 MP1. Pero when it comes sa gaming performance itong dalawang smartphone na to, definitely, makakalaro kayo dito ng mga modern games tulad na lang ng MLCOD, Far Cry 4, Genshin, wag na kayo mag-expect ng sobra. Low settings pwede. So, wag kayo mag-alala. Kung naghanap kayo ng affordable smartphone na pwedeng pang ML and even COD, maganda rin naman gamitin itong Infinix Smart 9 or the Infinix Smart 8. Pero syempre, when it comes sa chipset, advantage po ni Infinix Smart 9 dito. Next advantage ni Infinix Smart 9 is of course the dual stereo speakers.
So, mono speakers sa Infinix Smart 8, dual stereo speakers na ngayon sa Infinix Smart 9. Siyempre, pinakalas of course sa design. Yung design nilang dalawa ay medyo magkaiba na. Kung makikita nyo sa Smart 8, iPhone lookalike siya. Pero sa Smart 9, hindi yung hindi camera module. Pero when it comes sa build quality and design, lalo na pag kinuha nyo yung gray, mare-resemblance nyo dito yung 15 Pro Max na titanium build. So, ganun yung itsura ng Pero although, plastic back yung Infinix Smart 9 pero nare-resemblance natin dito yung natural titanium ng iPhone 15 Pro Max. So napakaganda ng design. For me mas ire-recommend ko yung design ng Infinix Smart 9 compare sa Infinix Smart 8. Mas okay siya for me, mas premium tignan compare sa Infinix Smart 8 mga J-Vlog. Tapos next naman mga J-Vlog, karamihan sa similarities sila. Meron din sila mga similarities unang-una sa charging rate. Ito yung hindi nila in-upgrade sa Infinix Smart 9. Sana in-upgrade nila up to sana na support na 15 watt or 18 watts eh. Pero hindi, 10 watts pa rin yung support. Nabagal pa rin yung charging. Kahit na naka-Type-C to, asahan nyo na to mga ka-J-Vlog na mabagal pong mag-charge etong Infinix Smart 9 and Infinix Smart 8. Ito lang naman na yung nakakalungkot lang na part dito sa dalawang smartphone na to. Sulit na eh. Pero yung charging rate, ang bagal mga ka-J-Vlog. So, very useless din na ginawa nilang Type-C to dahil yung charging rate ay very slow. Next, sa camera specs, almost the same din. 13 megapixel lang rear at 8 megapixel lang front. Pareho lang. Sa screen, yun nga tulad na sinabi ko, same resolution, HD plus 720p, same display na IPS LCD display. Kaya marami rin naman mga ka-J-Vlog na similarities itong dalawang smartphone na to at hindi talaga sila nagkakalayo ng presyo. I think yung magiging advantage lang talaga nitong Infinix Smart 8. Kasi, ayun nga, tulad ng nakita natin kanina, 3 gig, 3 gig 128 lang din yung Smart 9 eh. Oh. 3 gig 64 and 3 gig 128. Tapos yung Smart 8, 4 gig 128. Siguro yun lang malalamang ni Smart 8 doon is yung additional 1 gigabytes of RAM niya dito sa Infinix Smart 9. So yun lang mga ka-J-Vlog yung kanilang So yun mga ka-J-Vlog yung advantages and similarities nila sa isa't isa. Hopefully, nakatulong to sa inyong buying decision when it comes to Smart 8 or the Infinix Smart 9. So, ayan mga ka-J-Vlog, ang pinaka main na tanong, Lods, ano bang mas sulit bilhin? Mag-Smart 8 ba ako na mas mataas lang ang RAM ng konti or Infinix Smart 9 na ako? Siyempre, kung ako tatanungin, definitely I'll go for the Infinix Smart 9 kasi siya yung upgraded version ng Infinix Smart 8. Lahat ng mga pwede nating maiba sa Infinix Smart 8 ay nagawa nila sa Infinix Smart 9 almost. Dahil nga yung fast charging rate lang hindi nila naiba. Pero when it comes sa chipset, yun ang panalo dito, chipset, latest OS update, 120Hz refresh rate, dual stereo speakers, napakasulit ng Infinix Smart 9 compare sa Infinix Smart 8. So, pero kung makikita nyo, mas mahal pa ng Smart 8 compare sa Smart 9, siguro dahil na rin sa RAM, yun lang magiging ni Smart 8 sa RAM eh. Pero kung ako papapiliin dito sa dalawang smartphone na to, for me, go for the Infinix Smart 9 dahil lang hahabulin nyo rin dyan yung chipset. Mas snappy yung chipset na G81 compare sa T606. At mas okay siyang gamitin for overall experience dahil sa 120Hz at dual stereo speakers. So again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na lang yan. I-add to cart nyo na agad dahil malapit na mag 11/11. Baka there's a possibility na makuha nyo to ng mababa or below SRP.